Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Monday. Patuloy nating binabantayan ang sistema na magmumula sa silangan ng ating teritoryo. Inaasahan ito ay magiging bagyo at lalapit sa bansa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, nananatiling dominant ang easterlies bilang pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ang easterlies ay hanging nagmumula sa karagatang Pasipiko na nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin papasok sa ating bansa. Dahil dito, patuloy ang pagbuo ng makakapal na ulap at thunderstorms lalo na sa hapon hanggang gabi kung kailan mas mataas ang init sa surface at mas aktibo ang convection process sa atmosfera. Sa ganitong uri ng kondisyon, ang panahon ay nagiging pabago-bago at hindi ganap na stable sa buong araw. Sa umaga, maaaring makaranas ng maaliwalas o bahagyang maulap na kalangitan, pero habang tumataas ang temperatura, unti-unting lumalakas ang pagbuo ng thunderclouds. Sa hapon o gabi, maaaring bigla na lamang magkaroon ng pag-ulan na minsan ay malakas at may kasamang thunderstorm activity. Ang ganitong pattern ay typical sa mga lugar na direktang exposed sa easterlies at sa mga rehiyong mainit ang surface heating. Sa Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi, inaasahan ang mas aktibong kondisyon ng panahon. Ang kalangitan ay magiging maulap na may kasamang scattered rains at thunderstorms. Ang mga pag-ulan dito ay maaaring magsimula bilang light rainfall, ngunit may posibilidad na lumakas sa moderate hanggang heavy intensity sa ilang bahagi ng araw. Dahil dito, mataas ang posibilidad ng flash floods sa mga low-lying areas at landslides sa mga lugar na bulubundukin o may matatarik na terrain, lalo na kung ang ulan ay tuloy-tuloy sa loob ng ilang oras. Sa Bicol Region, Eastern Visayas at sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms. Sa ganitong setup, hindi sabay-sabay ang ulan sa buong rehiyon. May mga lugar na maaaring makaranas ng maaliwalas na panahon, habang ang ibang bahagi ay bigla na lamang tatamaan ng thunderstorm development. Ang mga ganitong sistema ay mabilis mabuo at mabilis ding humina, kaya ang epekto nito ay localized ngunit minsan ay intense. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, nananatili ang kondisyon ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms. Ang mga ganitong ulan ay hindi pang matagalan ngunit maaaring maging malakas sa maikling panahon. Karaniwan itong nangyayari sa hapon hanggang gabi kung kailan mas aktibo ang init ng lupa at mas malakas ang upward motion ng hangin sa atmosfera. Dahil dito, kahit walang malawak na bagyo, may posibilidad pa rin ng biglaang ulan sa mga urban at suburban areas. Ang localized thunderstorms ang isa sa pinakaimportanteng weather feature sa kasalukuyang setup. Ito ay hindi nangangailangan ng malawak na low pressure system para mabuo. Sa halip, sapat na ang combination ng init, moisture at instability sa atmosfera upang makabuo ng thunderstorm clouds. Kaya kahit maaraw sa umaga, hindi pa rin ligtas sa biglaang pag-ulan sa hapon o gabi. Sa forecast wind and coastal water conditions naman, sa northern Luzon ay inaasahan ang light to moderate winds na nagmumula sa southwest hanggang west direction. Sa ilang pagkakataon, maaari itong lumakas depende sa interaction ng regional pressure systems. Ang coastal waters dito ay slight to moderate, ngunit maaaring maging mas maalon sa mga exposed coastal areas, lalo na kapag may kasabay na thunderstorms sa malapit na karagatan. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang hangin ay mananatiling light to moderate na nagmumula sa southeast hanggang southwest. Ang kondisyon ng dagat ay slight to moderate din na may alon na umaabot sa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa ganitong setup, karamihan sa maliliit na sasakyang pandagat ay maaari pang makabiyahe, ngunit kailangan pa rin ng pag-iingat dahil ang biglaang thunderstorm activity ay maaaring magpabago ng sea conditions sa loob ng maikling panahon. Kung titingnan naman ang temperature at relative humidity sa nakalipas na 24 hours, makikita na ang minimum temperature ay nasa 24.5 degrees Celsius na naitala sa madaling araw. Samantalang ang maximum temperature ay umabot sa 32.2 degrees Celsius sa bandang hapon. Ipinapakita nito ang typical tropical cycle kung saan mainit sa tanghali at mas malamig sa gabi at madaling araw na normal sa ganitong klima ng Pilipinas. Sa relative humidity naman, umabot ito sa 96% sa madaling araw habang bumaba sa 60% sa
bandang hapon. Ipinapakita nito na mataas ang moisture content ng hangin sa umaga, kaya mas paborable ang condition para sa cloud formation habang umiinit ang surface sa araw. Ito rin ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng afternoon at evening thunderstorms sa maraming bahagi ng bansa. Sa kabuuang atmospheric setup, malinaw na ang easterlies ang pangunahing driver ng weather pattern sa kasalukuyan. Nagdadala ito ng sapat na moisture na siyang nagpapagana sa cloud development at thunderstorm formation sa eastern at central sections ng bansa. Kahit walang malawak na tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility, sapat ang ganitong kondisyon para makaranas ng localized heavy rainfall events sa ilang rehiyon. Ngayon naman sa long-range forecast, may nakikitang potensyal na pagbabago sa weather pattern sa mga susunod na araw. Ayon sa mga model simulations, may posibilidad ng pagbuo ng panibagong low-pressure system sa silangang bahagi ng Pacific Ocean na maaaring makaapekto sa general circulation ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Sa ilang model scenarios, may indication na ang system na ito ay maaaring lumapit sa kalupaan ng Luzon. Ngunit sa ibang simulations, may nakikitang posibilidad ng recurvature o pagliko nito patungo sa mas mataas na latitude na maaaring magresulta sa pagdaan nito sa Philippine Sea nang hindi direktang tumatama sa bansa. Ang ganitong behavior ay karaniwan sa mga developing systems na nasa malayong bahagi pa ng karagatan. Sa ngayon, wala pang malinaw na consensus kung alin sa mga scenarios ang mas dominant. Ang mga ganitong system ay nasa long range pa lamang, kaya maraming salik ang maaaring magbago sa kanilang track, intensity, at speed. Kasama na rito ang pagbabago sa steering winds, sea surface temperature anomalies, at interaction sa iba pang weather systems sa rehiyon. Dahil dito, mahalagang tandaan na ang forecast ay patuloy na ina-update habang lumalapit ang mga susunod na araw. Mas magiging accurate lamang ang direksyon at intensity kapag ang system ay pumasok na sa mas malapit na monitoring range ng mga weather agencies. Sa ngayon, lahat ng projections ay probability-based at hindi pa final outcome. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay kasalukuyang nasa ilalim ng impluwensya ng easterlies na nagdudulot ng pabago-bagong panahon sa maraming rehiyon. May mga lugar na makararanas ng scattered rains at thunderstorms habang ang iba ay isolated lamang ang ulan. Sa coastal areas, nananatiling manageable ang kondisyon, ngunit may mga biglaang pagbabago kapag may thunderstorm activity sa malapit. Habang sa long-range outlook, may indikasyon ng posibleng pagbuo ng panibagong weather system sa silangan ng bansa na maaaring magbago sa pattern ng panahon sa mga susunod na araw. Kaya mahalaga ang patuloy na monitoring dahil ang ganitong setup ay mabilis mag-evolve depende sa galaw ng atmosfera at karagatan. Patuloy nating babantayan ang bawat pagbabago sa lagay ng panahon upang masigurong updated kayo sa mga susunod na developments na maaaring makaapekto sa bansa sa mga darating na araw.